Buong buwan kang nagtatrabaho, nagbabayad ng mga bayarin, humahabol, ngunit sa huli, ang tanong ay palaging pareho. Nasaan ang pera? Ang sagot ay maaaring masakit, ngunit ito ay nagpapalaya. Marahil ang problema ay hindi kung gaano kalaki ang iyong kinikita, ngunit kung ano ang iyong ginagawa sa maliit na iyong kinikita. At mas masahol pa, maaari kang gumawa ng parehong mga pagkakamali sa pananalapi bawat buwan ng hindi mo namamalayan. Tinatawag ni Robert Kiyosaki, may akda ng Rich Dad Poor Dad, ang mga silent traps na ito, mga gawi na nagpapanatili sa iyo kahit na sa tingin mo ay ginagawa mo ang lahat ng tama. At ngayon, matutuklasan mo ang 6 na pinakakaraniwang pagkakamali na pumipigil sa karamihan sa mga tao na makamit ang kalayaan sa pananalapi, kahit na ang mga kumikita ng malaki. Mga pagkakamali tulad ng paggastos muna at pag-iisip sa ibang pagkakataon, paggamit ng mga credit card bilang sweldo, pamumuhay sa hitsura at pag-asa lamang sa iyong trabaho. Ang mas masahol pa, maaaring ginagawa mo ang lahat ng ito nang hindi mo nalalaman at nauubos nito ang iyong pagkakataong bumuo ng kayamanan. Ngunit manatili sa akin hanggang sa huli dahil ipapakita ko sa iyo kung paano baguhin iyon sa mga simpleng desisyon kahit na nagsisimula ka sa simula ngayon. Ang ilang mga tao ay nagtatrabaho sa buong buwan, pinapatay ang kanilang mga sarili sa labis na pagsisikap at wala pa ring nauuwi sa kanilang bank account. Samantala, ang iba na may mas mababang suweldo ay nakakapag-ipon, namuhunan at lumago. Paano ito posible? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa kung magkano ang iyong kinikita, ngunit sa kung ano ang ginagawa mo sa kung ano ang mayroon ka. Palaging itinuro ni Robert Kiyosaki na ang problema ay hindi kailanman ang halaga, kundi ang pinansyal na pag-iisip sa likod ng bawat pagpili ng pera. Ang mahinang mindset ay nabubuhay sa autopilot, kumikita, gumagastos at umaasa para sa ilang natitira. Ang mayamang pag-iisip sa kabilang banda ay nakikita ang bawat dolyar bilang isang binhi, isang bagay na kailangang linangin ng madiskarteng at may pangmatagalang pananaw. Tinatrato ng mga mamumuhunan ng pera ng may disiplina kahit na ito ay dumating sa maliit na halaga. Ito ay dahil naiintindihan nila na ang kalayaan sa pananalapi ay binuo ng tahimik. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa desisyon. Ang pinakamalaking pagkakamali na nakakahuli ng milyon-milyon ay ang pag-iisip na ang pagyaman ay magiging posible lamang kapag tumaas ang iyong sweldo. Ngunit ang mga nag-iisip sa ganitong paraan ay naghihintay na magbago ang ihip ng hangin bago magsimulang magsagwan. Nilinaw ni Kiyosaki, hindi binabago ng pera kung sino ka, pinalalaki lang nito ang iyong kasalukuyang mga gawi. Kung hindi mo kayang humawak ng $100, hindi ka makakahawak ng 1,000 o kahit 10,000. Ang problema ay hindi kailanman ang numero, ngunit ang mindset sa likod nito. Habang marami ang naghahabol ng kita, ang mayayaman ay naghahabol ng pananaw. Naiintindihan nila na ang pera ay hindi sumusunod sa mga sumisigaw, ito ay sumusunod sa mga nakakaalam ng kanilang ginagawa. Kaya sila ay nagpaplano, nag-iipon, nag-aaral at kumilos. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang halaga, ang focus ay sa ugali. Kaya naman marami ang tila bigla-bigla na lumalago. Dahil sila ay nagtatayo sa invisible araw-araw habang ang iba ay nagre-react lang sa natitira. Hindi ito sinabi sa iyo ng sistema ng edukasyon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit gumugol ka ng maraming taon sa paniniwalang ang problema ay sweldo. Ngunit ang tunay na punto ng pagbabago ay magsisimula kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mong pera. Kapag nangyari iyon, magsisimula ring magbago ang lahat sa paligid mo, kabilang ang mga pagkakataong tila malayo. At ang pinaka-curious na bagay, napagtanto lamang ng karamihan ng mga tao ang bigat ng kaisipang ito pagkatapos nilang mag-aksaya ng oras, lakas at taon ng suweldo
Ngunit sa susunod na punto, makikita mo kung paano ang isang simple, tila hindi nakakapinsalang ugali ay talagang isa sa mga pinakamalaking kontrabida sa iyong kalayaan sa pananalapi. Unang pagkakamali, gastos muna at mag-isip sa mamaya. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali at sa parehong oras ang pinakamapanganib. Karamihan sa mga tao ay tumatanggap ng kanilang sweldo at sa parehong araw, nagsimulang gumastos. Mga singil sa kuryente, mga app sa paghahatid ng pagkain, mga installment sa credit card. At ano ang mangyayari? Sa pagtatapos ng buwan, wala nang natitira. Pagkatapos ay dumating ang klasikong pariralang iyon. Hindi nakarating ang buwang ito, ngunit magsisimula akong mag-ipon sa susunod na buwan. Ngunit ang next month ay hindi dumarating dahil ang problema ay hindi ang halaga ito, ay ang ugali ng paggastos bago mag-isip. Itinuro ni Robert Kiyosaki na dapat unahin ang pag-iipon bago ang anumang bagay. Ang mayayaman ay nagbabayad muna sa kanilang sarili. Tinatrato nila ang pera bilang isang empleyado. Bago ito ipamahagi sa mundo, naglalaan sila ng bahagi sa kanilang sariling mga pangarap. Ang mga naninirahan sa karera ng daga sa kabilang banda ay ginugugol ang lahat at iniiwan ang pinakamahalagang bahagi, ang kinabukasan sa huli, na parabang ito ay optional. At pagkatapos, ang kalayaan sa pananalapi ay nagiging isang malayong plano lamang, palaging ipinagpaliban. Kung gusto mong tunay na bumuo ng kayamanan, kailangan mong baligtarin ang lohika na ito. Ang pag-iipon bago gastusin ay parang paghahasik bago anihin. Kahit na ang halaga ay tila maliit, ang pagkakapare-pareho ay nagbabago ng lahat. Isipin ang pag-iipon ng $50 sa isang buwan ayon sa relihiyon, bago ang anumang gastos. Sa pagtatapos ng isang taon, iyon ay $600 at higit pa riyan. Ang ugali ang nagpapabago sa iyong mindset, iyong ugali, at iyong direksyon sa pera. Ang mga nauunang gumastos ay laging namamatay ng apoy. Ang mga nag-iipon ay unang nagtatayo ng hinaharap. At hindi isang napakalaking sakripisyo ang pinag-uusapan natin, kundi isang simpleng desisyon na nangangailangan ng higit na disiplina kaysa pagsisikap. Ang pag-iipon bago gumastos ay parang pagdidilig ng binhi. Sa una ay parang walang nagbabago, ngunit isang araw ay tumingin ka at ito ay lumaki at naging punong-puno ng bunga. At alam mo ba ang ibig sabihin nito? Kalayaan. Ang pamumuhay ay palaging lumalaki sa kita. Ngayon gumastos ka ng 3,000, bukas kikita ka ng 5,000 at gumastos ng 5,000. Nauulit ang cycle dahil hindi nagbago ang mindset. Kung hindi ka gumawa ng isang malay na pagbawas, magpapatuloy ka sa pagkonsumo ng treadmill nang hindi sumusulong. Ang mga mayayaman ay nakatakas sa siklo na ito kapag naunawaan nila na ang pag-iipon ay hindi isang luho. Ito ang exit ticket mula sa walang katapusang karera. At kung sa tingin mo ay hindi ka makakapagsimula sa marami, okay lang. Magsimula sa maliit, ngunit magsimula. Dahil sa susunod na punto, makikita mo ang isang mas banayad na pagkakamali, isang maaaring sumasabotahe sa iyong kalayaan sa pananalapi nang hindi mo namamalayan, ang hindi nakikitang paggamit ng iyong credit card bilang isang disguised na sweldo. At kung ang nilalamang ito ay may katuturan sa iyo sa ngayon, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod. Ikalawang pagkakamali, gamit ang iyong credit card bilang extra salary. Ang pagkakamaling ito ay palihim, tahimik itong nangyayari buwan-buwan hanggang sa maging isang bomba, ang panukalang batas. Kapag naubos ang pera, maraming tao ang patuloy na bumibili na parabang ang limitasyon ng credit card ay pangalawang sweldo, pero hindi pala. Tinatawag ito ni Robert Kiyosaki na isang emosyonal na bitag. Ang card ay nagbibigay sa iyo ng ilusyon ng kapangyarihan, ngunit sa katotohanan ito ay isang tali. At mas masahol pa, isang tali na inilagay mo sa iyong sarili.
Ang credit card ay dapat na isang tool, ngunit ito ay naging isang emosyonal na saklay. Ginagamit ito upang maibsan ang pagkabagot, pagkapagod at paghahambing sa lipunan. I deserve it, isang maliit na bayad lang. I'll figure out it later. At kaya ang bawat slip-up ay naiipon. Sa susunod na buwan, bukod pa sa iyong mga normal na gastusin, dumating ang nakaraang bill. Magbabayad ka ng pinakamababa, gumamit ng revolving credit at kinakain ng interes ang iyong sweldo nang walang awa o babala. Pag-isipan ngayon, kung ang iyong credit card ay palaging max out, kung nagbabayad ka ng mas maraming interes kaysa sa iyong pag-iipon, nakakatulong ba ito sa iyo? O ito ba ay nagpapanatili sa iyo na nakulong sa isang hindi nakikitang cycle ng dependency? Itinuro ni Robert Kiyosaki na ang masamang utang ay anumang utang na hindi nagdudulot ng kita. Ang paggamit ng iyong credit card upang bumili ng mga bagay na hindi mo kayang bayaran ay ang kabaligtaran ng financial intelligence. Pansabotahe ito na nakakubli bilang kaginhawaan. Gumagamit din ng credit card ang mga mayayaman, ngunit ginagamit nila ang mga ito sa madiskarteng paraan. Nakakaipon sila ng milya, tumatanggap ng cashback, matalinong namimili, at palaging nagbabayad sa oras. Hindi nila nakikita ang limitasyon bilang magagamit na pera, nakikita nila ito bilang isang mapagkukunan na dapat lamang gamitin kung may layunin, balik o tunay na kalamangan. Higit pa rito, hindi sila nagtitiwala sa perang hindi pa dumarating. Nagtatrabaho sila sa kung ano ang mayroon sila, hindi sa mga ilusyon. Gustong makatakas sa bitag na ito. Isang praktikal na hakbang, magbayad gamit ang debit, kasama ang PIX. Pakiramdam ang pag-agos ng pera, binabago nito ang iyong kaugnayan sa pagkonsumo. Ito ay hindi tungkol sa hindi na paggamit ng isang card muli. Ito ay tungkol sa mastering ang laro, dahil may kapangyarihan ang mga kumokontrol sa pera. Ang mga kinokontrol nito ay nabubuhay sa bilangguan ng mga walang hanggang kwenta. At ang pinakamalupit na bahagi, ang kulungan na ito ay may bukas na pinto, ngunit karamihan ay walang lakas ng loob na umalis. At kung naisip mo na ang problema ay ang bayarin lamang, maghintay hanggang sa maunawaan mo kung ano ang mangyayari kapag nabubuhay ka ng walang plano sa pananalapi. Ang susunod na pagkakamali ay maaaring maubos ang iyong kinabukasan nang hindi mo namamalayan, kahit na sa tingin mo ay ikaw ang may kontrol. Ikatlong pagkakamali. Walang pinansyal na plano, buong buwan kang nagtatrabaho. Nahaharap ka sa traffic, pressure, deadline, stress, at kapag dumating na ang iyong sweldo sa iyong account, wala kang ideya kung ano ang gagawin dito. Nangyayari ito sa mas maraming tao kaysa sa inaakala mo. Ang pera ay pumapasok at sa pagmamadali upang mapawi ang pagod, ito ay dumudulas, walang plano, walang direksyon, parang isang nawawalang turista na nakahawak sa maleta na puno ng pera. At ang pinakamasama, nangyayari ito bawat buwan. Itinuro ni Robert Kiyosaki na ang pera ay isang ideya at ang mga ideya ay nangangailangan ng kalinawan. Kung hindi mo sasabihin sa kanila kung saan sila dapat pumunta, mawawala sila. Ito ay tulad ng pagbibigay ng iyong pera sa pagkakataon at umaasa na ito ay magdadala sa iyo sa isang lugar. Ngunit ang pagkakataon, alam mo, bihirang dalhin ang sinuman kung saan nila gustong pumunta. Ang totoo, ang mga walang plano ay laging nag-aapula ng apoy. Nagbabayad sila kung ano ang kanilang kayang bayaran, gumastos ng tila apurahan at magsimulang muli sa simula sa susunod na buwan. Gayunpaman, iba ang ginagawa ng mga mayayaman. Ang bawat sentimo ay may layunin, isang layunin. Mayroong diskarte, kahit na ito ay simple. Mag-ipon, mamuhunan, muling mamuhunan, lumago. Walang puwang para makita kung ano ang mangyayari. Dahil alam nila, ang improvising gamit ang pera ang pinakamahal na paraan ng pamumuhay. At hindi ito tungkol sa kumita ng malaki. Ito ay tungkol sa pagpapasya kung ano ang gagawin sa kung ano ang mayroon ka na.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagwawalang kilos at paglago ay nagsisimula doon. Gusto ng ilang praktikal na aksyon? Bago dumating ang iyong sweldo, umupo sa loob ng 10 minuto na may isang sheet ng papel, isang spreadsheet o kahit isang notepad sa iyong telepono. Plano. Kahit na ito ay isang bagay na basic tulad ng 10% upang makatipid, 10% upang mamuhunan, 10% upang matuto, 70% upang mabuhay, maaaring hindi ito gaanong ngunit inaalis ka nito sa reactive mode at binibigyan ka ng kontrol. Ang isang maliit na plano ay nagbabago sa buong laro. Ang mga may plano ay hindi ginugugol ang kanilang buhay sa pagpatay ng apoy, ginugol nila ang kanilang buhay sa pagbuo ng kanilang sariling kalayaan. At ito ay mas totoo kapag ang iyong sweldo ay mahigpit. Dahil ang pagpaplano ay ang tulay sa pagitan ng maliit na ngayon at ng malaking hinaharap. Kung walang plano, tataas ang pera. Sa pamamagitan ng isang plano, ito ay nagiging isang pundasyon. At marahil ngayon ay nagtataka ka, ngunit bahagi rin ba ng planong ito ang pamumuhay ng simple? Susunod ang sagot. At kung ano ang matutuklasan mo sa susunod na pagkakamali ay maaaring ipaliwanag kung bakit napakaraming tao ang nananatiling nakulong sa utang kahit na may magandang kita. Ang dahilan, pagmamataas, at maaari itong maging mas mahal kaysa sa iyong iniisip. Ika-4 na pagkakamali, ang paghihiya sa mamuhay na mababa sa pamantayan. Maraming tao ang hindi nasisira dahil sa kakulangan ng pera. Nasira sila dahil sa kahihiyan. Oo, nakakahiyang magmukhang simple. Nakakahiyang sabihing, hindi ko kaya. Nakakahiyang mamuhay ng mas kaunti habang ang iba ay mas marami pang ipinagmamalaki. Ang kaakuhan, kapag pumasok ito sa equation ng pananalapi, kadalasan ay nagkakahalaga ng mahal. Dahil ang takot sa paghatol ay nagtutulak sa mga tao patungo sa mga pagpipilian na tila mayaman ngunit nagpapataas lamang ng utang. Madalas itong pinag-uusapan ni Robert Kiyosaki, ang tunay na kayamanan ay binuo sa katahimikan. Hindi ito napatunayan sa mga larawang kinunan, sa mga mamahaling restaurant o sa isang bagong cellphone na binili ng 12 beses sa isang buwan. Ang tunay na mayayaman ay inuuna ang kalayaan, hindi ang hitsura. Alam nila na ang pamumuhay sa ilalim ng kanilang mga kayamanan para sa isang sandali ay ang tanging paraan upang sa huli ay mabuhay sa itaas kung ano ang hindi kailanman makakamit ng karamihan. Ipinagpalit nila ang parang para sa pagiging. Ngayon pag-isipan ito, ilang beses kang nakaramdam ng pressure na panatilihin ang isang tiyak na pamantayan para lang maiwasan ang pagiging mababa. Bumili ng hindi mo kailangan. Tinanggap ang isang mamahaling imbitasyon para lang maiwasang maiwan. Sa katagalan, ito ay tulad ng paghuhukay ng iyong sariling kulungan na may ngiti sa iyong mukha. At alam mo kung ano ang mas baliw, wala talagang pakialam. Ang mga nanunuya sa iyong pagiging simple ngayon ay malamang nahahangaan o maiinggit sa iyong kalayaan bukas. Ang pamumuhay sa ilalim ng pamantayan ay hindi pagkatalo. Diskarte ito ay emosyonal at pinansyal na katalinuhan. Ito ay ang pag-alam na kung minsan kailangan mong magpakita ng mas mababa upang bumuo ng higit pa. Habang marami ang gumagastos para magpahanga, kakaunti ang nag-iipon para manakop. At kapag ang iilan ay bumaling sa mga talahanayan, walang nakakaunawa kung paano nila ito pinamamahalaan. Ngunit ang sagot ay nakasalalay sa lakas ng loob na sumalungat sa butil ng kaakuhan. Gusto mo ng praktikal na halimbawa, 2 tao ang kumikita ng parehong halaga, $5,000 sa isang buwan. Ang isa ay nakatira sa isang mamahaling lugar, ipinagmamalaki ang kanyang credit card at tinatapos ang buwan sa pula. Ang iba ay nabubuhay ng simple, nag-iipon ng $1,000 sa isang buwan at namumuhunan.
Pagkalipas ng 5 taon, ang isa ay tumitigil at nalulula sa mga bayarin. Yung iba, may mga ari-arian, kalayaan at kapayapaan. Ano ang naghihiwalay sa dalawa? Ang lakas ng loob na mamuhay ng mababa para tunay na umangat. Ngayon ay hawakan ang pag-iisip na ito. Paano kung ang pumipigil sa iyong yumaman ay hindi ang iyong sweldo, ngunit ang takot na magmukhang nagsisimula ka lang? Dahil sa susunod na pagkakamaling gagawin mo, matutuklasan mo kung paano masisira ng pag-asa sa isang pinagmumulan ng kita ang lahat, kahit na tila stable na ang lahat. 5 pagkakamali. Pagbabaliwala sa mga pinagmumulan ng extra income. Kung hindi na dumating ang iyong sweldo bukas, gaano katagal mo kayang suportahan ang iyong sarili? Iyan ay isang simple at brutal na tanong. Ang totoo, ang pag-asa sa iisang pinagmumulan ng kita ay parang paglalakad sa isang tulay na lubid. Anumang ugoy ay matatalo. Gayunpaman, ang karamihan sa mga tao ay patuloy na itinaya ang lahat sa isang stream ng kita. Ito ay higit pa sa isang pagkakamali. Ito ay isang malaking panganib. At ang pinakamasama sa lahat, ito ay ganap na maiiwasan. Robert Kiyosaki ay palaging emphasize na ang mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Gumagawa sila ng pera para sa kanila. At ito ay nagsisimula sa pagpaparami ng pinagkukunan ng kita, hindi pagtaas ng sweldo. Ang pagkakaiba ay nasa mindset. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay nabubuhay na may isang gripo na tumatakbo, kanilang sweldo, ang mayayaman ay nagtatayo ng mga tubo sa lahat ng dako. Ito ang network na maliliit na pinagmumulan na magkasama lumikha ng kasaganaan at tunay na seguridad. Maraming tao ang nag-iisip na ang dagdag na kita ay sulit lamang kung ito ay malaki. Nakakaparalisa ang mindset na ito. Ang katotohanan ay ang lahat ng pinagmumula ng kita na tila napakalaki ngayon ay nagsimula sa maliit. Pagbebenta ng isang bagay, pagbibigay ng serbisyo, pagrenta ng isang silid, paglikha ng nilalaman, pagkakitaan ng isang libangan. Ang sikreto ay magsimula sa kung ano ang mayroon ka, sa oras na mayroon ka, sa kung ano ang alam mo na. Ang mga naghihintay para sa perpektong ideya, ang perpektong sandali ay hindi kailanman nagsisimula. Isipin ng isang tao na nagpasya na magbenta ng mga kahon ng tanghalian sa trabaho. Sa una, konting extra cash lang, ngunit sa disiplina at pananaw, ang pera na iyon ay nagiging pera para sa mga bayarin. Pagkatapos, ito ay nagiging isang matatag na kita. At sa paglipas ng panahon, maaari itong maging isang negosyo. Ang nagsimula sa maliit ay nagiging leverage. Ang dagdag na kita ay nagbibigay sa iyo ng kalayaang magsabi ng hindi upang makatipid ng higit pa, upang mamuhunan ng higit pa, upang huminga ng mas maluwag. Ito ay higit pa sa pera. Ito ay seguridad. At narito ang mahalagang punto. Ang dagdag na kita ay hindi isang luho. Ito ay isang diskarte. Inaalis ka nito sa linya ng pagpapaputok. Pinoprotektahan ka sa mga krisis at inihahanda ka para sa kalayaan. Kahit na ito ay $500 lamang sa isang buwan, mahigit 12 buwan, iyon ay $6,000 na ganap na nagbabago sa iyong kakayahan sa paggawa ng desisyon. Hindi ito teorya, ito ay kasanayan ng mga taong nag-iisip tulad ng mga namumuhunan at kumikilos tulad ng mga tagabuo ng yaman. Ngayon isipin kung bukod sa umaasa lamang sa iyong sweldo, naniniwala ka pa rin na huli na para magsimula? Sa susunod na pagkakamali, aalisin natin ang pinakaparalisadong alamat sa lahat, ang perpektong edad para simulan ang pagbabago ng iyong buhay. At mauunawaan mo kung bakit ang pinakamagandang oras ay hindi kailanman mamaya. Ika-6 na pagkakamali. Iniisip na maaga o huli na para magsimula, naisip mo na ba na hindi ngayon ang tamang panahon para baguhin ang iyong buhay pinansyal? Na baka masyado pang maaga o lampas na sa oras?
dahil doon mismo namamalagi ang pinakamapanlinlang na pagkakamali, ang paggamit ng oras bilang dahilan. Mukhang masinop, ngunit ito ay talagang panlilinlang sa sarili. Ito ang pumipigil sa libu-libong tao sa pagbuo ng tunay na kayamanan. At ang pinakamasama sa lahat, lumilipas pa rin ang oras, may pahintulot mo man o wala. Palaging sinabi ni Robert Kiyosaki na ang oras ay ang pinakamakapangyarihang asset na mayroon. Ngunit kapag ginamit mo lamang ito sa iyong kalamangan, hindi bilang isang dahilan upang manatili. Habang ang ilan ay naghihintay na maging perpekto ang buhay bago magsimula, ang iba ay nagsisimula sa gayon paman kaya nila ng kaunti may takot, ng may pagdududa. At ito mismo ang unang umaani ng mga gantimpala. Dahil ang sikreto ay hindi magsisimula ng tama. Ito ay upang magsimula. May mga 20 anyos na nagsasabing masyado pang maaga. At may mga 50 taong gulang na iniisip na sila ay masyadong matanda. Ang katotohanan, ni tama o mali. Ang tumutukoy sa kinalabasan ay hindi edad. Ito ay desisyon, ang lakas ng loob na huminto sa pagpapaliban. Bawat taon sumusulong ka, pinaparami ang mga resulta sa hinaharap. Bawat taon nawawala ay isang mas mababa brick sa iyong kalayaan. At ito ay isang hindi nakikitang gastos na kakaunti ang mga tao na kinakalkula. Alam mo ba kung ano ang pinakanakakaantala sa pagbabalik ng pananalapi? Naghihintay hanggang sa maramdaman mong handa ka na. Ang pagiging handa ay hindi nauuna bago ang pagkilos. Ipinanganak ito sa daan. Walang gumising na may sapat na kumpiyansa upang mamuhunan, mag-ipon o baguhin ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang mga nagsisimula pa rin ay nakakakuha ng kumpiyansa sa pamamagitan ng pagsasanay. Ito ay tulad ng paglalakad sa isang ulap. Makikita mo lamang ang mga susunod na hakbang pagkatapos mong magsimulang maglakad. At bawat hakbang na gagawin ngayon ay nagpapabilis sa iyong pagdating bukas. Gusto mo ng totoong buhay na halimbawa? Ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-aral ng pananalapi noong 50 at pagsapit ng 55 ay nabubuhay na sa kanilang kinikita. Samantala, ang iba sa kanilang 20s ay paulit-ulit na nagsasabi, "Titingnan ko iyon mamaya." At alam mo kung ano ang mangyayari? Sa wakas, 10 taon na ang lumipas at lahat ng maaring kalayaan ay nauwi sa pagkabigo. Ang tanging paraan para maiwasan ito ay ihinto ang paggamit ng oras bilang iyong kaaway at gawin itong kakampi mo. At ngayong nakita mo na ang 6 na pinakamapanganib at tahimik mga pagkakamali na pumipigil sa iyong pagbuo ng kayamanan ang pinakamahalagang bahagi, ano ang gagawin mo dito? Dahil ang darating ngayon ay hindi lamang kaalaman. Ito ay pagbabagong anyo. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Matapos malaman ang tungkol sa 6 na pagkakamali na tahimik na umuubos sa iyong kalayaan sa pananalapi bawat buwan, nananatili ang tanong, ilan sa mga pagkakamaling ito ang bahagi pa rin ng iyong nakagawiang gawain? At higit sa lahat, ilan ang magkakaroon ka ng lakas ng loob na iwanan mula ngayon? Marahil walang nagturo sa iyo kung paano pamahalaan ang pera. Siguro lumaki kang naririnig na ang pera ay para sa paggastos o ang pagyaman ay para lamang sa mga ipinanganak na mayaman. Ngunit ngayon, pagkatapos panoorin ang video na ito, alam mo ang higit pa kaysa sa karamihan. At ang patuloy na paggawa ng parehong mga pagkakamali ay hindi na walang muwang. Ito ay isang pagpipilian at ang bawat pagpipilian ay may halaga o isang pagbabalik. Mas karapat-dapat ka kaysa mabuhay ang iyong buhay sa pag-aalis ng mga sunog sa pananalapi. Higit pa sa pamumuhay na nagmamadaling magbayad ng mga bayarin, nagbibilang ng mga pennies sa katapusan ng buwan. Karapat-dapat kang makitang gumagana ang iyong pera para sa iyo, hindi laban sa iyo. Ngunit hindi ito mangyayari sa swerte. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng desisyon. Ang desisyon na itigil ang pag-ikot, baguhin ang mga gawi at kontrolin.
Ngayon sabihin sa akin sa mga komento, alin sa mga pagkakamaling ito ang una mong aalisin at higit pa, anong bagong saloobin ng isa sa buhay mo ngayon dahil ang panunood lamang ay walang pagbabago. Ang pagkilos ay nagbabago sa lahat at kung naabot mo na ito ay dahil handa ka na para sa pagbabagong ito. Kung umalingaw-ngaw sa iyo ang mensaheng ito, samantalahin at mag-subscribe sa channel ngayon. Ipinapakita nito sa YouTube na mahalaga ang nilalamang ito at tinutulungan kang makatanggap ng higit pang mga video na tulad nito. Mag-iwan din ng like dahil ikinakalat nito ang mensaheng ito sa mga natigil pa rin sa parehong pagkakamali. At kung may kakilala kang kailangang marinig ito, ibahagi ito. Baka iyon ang makapagpabago sa takbo ng kanilang buhay pinansyal